Isang mapagpalang hapon, Professor Froilan Calilong, sir, isang political analyst. Magkakumustahan nga muna ulit tayo. Prof, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po, Prof. Froilan. Yes, good afternoon po, Sir Henry. Good afternoon, Karen. And good afternoon po sa lahat ng ating mga taga-sabay. Aabalahin muna namin kayo, pero itong interview namin sa inyo gagawin namin kung maaari kakaiba. Paano ba? Kayo ang Bakit aming, hindi ko alam yan? kung kayo ang nasa kalagayan naming mga broadcaster, ano ang tanong ninyo tungkol sa SONA? Kumbaga role play, reverse role muna tayo, Prof. Ano yung tanong ninyo tungkol sa SONA na dapat na-address? Ano po sa tingin nyo yung overall tone o demeanor nung pagkakalahad ng talumpati ng Pangulo? At paano po ito sa tingin nyo na itawid sa ating mga Pilipino? Kumbaga, naintindihan ba ito? Naramdaman ba ito? Ano bang ibig sabihin? Diba yung overall tone? Ano ba yung gustong message na gustong ipahatid? Tama ba, Prof. Froilan? Ng buong mensahe. Na-communicate ba ng maayos? Pero sa tingin ninyo, Prof, kayo na rin ang aming pasasagot. Dahil tinanong nyo, sagutin nyo. Biglang gano'n. Joke lang, Prof. Pero ayan, kidding aside, Prof, katatapos nga lang po ng pag-deliver ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Ito po ang kanyang ikalima. No? So, can we just get siguro yung question nyo nga po kanina, yung tone. Ano ba ang sa tingin ninyo ang tono ng pag-deliver at yung nilalaman din ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Prof. Froilan, sir. Well, para sa akin, it's a bit deliberate, cautious, and quite defensive, no, yung naging tono ng ating Pangulo. May mga pagkakataon kasi, no, dito sa kanyang talumpati na talagang unang-una niya kaagad na siguro binigyang diin yung issue ng corruption. And I think this is primarily because alam niya na isa ito sa pinakamahalaga na sinisingil or sisingilin talaga sa kanya ng taong bayan. I think maganda naman yung naging latag noon. It's just that mukhang kulang, no, na si Martin Romualdez lamang yung kanyang binanggit. And kung titignan natin, for the longest time, di ba, talaga namang sinasabi natin that Martin Romualdez is actually implicated, pero ngayon lamang talaga magkakaroon ng sabihin na natin, paggulong yung investigasyon laban sa kanya. No? And ang nakakalungkot din dito or nakakabigla, no, yung demeanor kung paano to tinanggap ni former Speaker Martin Romualdez. Kung maalala natin several months ago, nagkaroon siya ng parang interview, no, parang tell all, no, so tell the people, something like that, na binanggit niya that if he will go down, then he will take people with him. Pero ngayon parang kalmado tsaka composed yung kanyang naging pagtanggap dito sa gagawing investigation laban sa kanya, which, you know, maybe some of our countrymen are thinking baka meron ng prior agreement na ilatag at ginamit lamang siya para gawing mas kapanipaniwala yung SONA dahil nga may public clamor yung taong bayan regarding this flood control. Pero kung titingnan natin, mas maganda kung mas marami sana mga pangalan na nandun din sa plenaryo ngayon, ang mga ilan sa mga kontratista na congressmen at involved din naman dito sa issue na to. On that note, partner and Prof. Froilan, paano kung halimbawa ganito ang naging naratibo ng Pangulo? Masakit man sa aming damdaming magkakapamilyang Marcos at Romualdez, ang akin hong pinsan na si Martin Romualdez na dating speaker ay akin na hong pinakakasuhan batay sa mga ebidensyang nakalap ng ombudsman. At hindi lamang ho ang aking pinsan, kayong mga senador na narito, kayong mga congressman na narito, maging ang aking anak na sinasabing merong pagkasangkot dito, mga dati kong mga cabinet members na sinasabing nakinabang din sa flood control anomaly, kayong lahat ng tumanggap ng umano'y mali-maleta. Kung ang dating sinabi ko sa inyo ay mahiya naman kayo, ngayon ang sasabihin ko sa inyo ay may kalalagyan kayo. Paano kung gano'n na naging naratibo?
Well, kung gano'n po ang kanyang binanggit, panigurado po, no, talagang palakpakan ng taong bayan. Pero yung Mhm. mga maaring nandoon sa plenaryo, maaring pagkabigla ang magiging nasa kanilang mga mukha, ano. Primarily because yun nga po, no, medyo mahirap talaga, no, para sa pangulo na gawin ito, lalong-lalo na may mga kaalyado talaga siya na involved dito sa flood control. At alam naman natin, no, mayroong mga nagtuturo na mismong siya ay kasama at nakibahagi din dito sa issue na to, no. So hindi kumbaga parang hindi natin po pwedeng sabihin that it's only Martin Romualdez who should take all the blame, ano, because apparently may mga iba pang nagtuturo, no, all the way to Malacanang, and I think this is what the president is saying, is trying to prevent, no, from happening. Pero yun nga, kung ganun po hypothetically ang naging tema at nilalaman ng kanyang talumpati, I'm sure, no, talagang magsasaya ang sambayan ng Pilipino. Pero kung ganito nga po, no, na si Martin Romualdez lamang ang iimbestigahan, no, ito nga po ang operative term doon, iimbestigahan pa lang. So hindi Eh, natin alam kung ano mangyayari eventually, no. Sa akin kasi, sana kung gaano kabilis na ipakulong yung mga kumakalaban sa administrasyon. Apparently, sila rin naman yung mga kumakalaban sa ng mga nagtataguyod ng flood control investigation. Sana gano'n din kabilis, no, na maipakulong yung mga kaalyado ng Pangulo na involved din dito. So, doon sa nabanggit nyo, Professor Froilan Calilong, sir, alin po doon sa tingin ninyo? Yung deliberate, cautious, or defensive? Pero mukhang doon po tayo sa pinakahuli. Tama po ba? Well, basically kasi, no, kung titingnan natin, wala akong narinig na mga konkretong polisiya at bagong programa na inilatag ng Pangulo, no. It's basically more about continuity, continuing the programs that have been laid out from the past year. Itutuloy lamang ito, no, sa ngayon, ano. Kasi kung titingnan natin, umutang tayo na naman, ano, ng panibago sa World Bank, no. This is an addition to our almost 18 trillion or more than 18 trillion foreign debt already as of now. Pero dapat kasi nakakarga na rito at nabanggit na ng Pangulo na dito to gagamitin para sa ganitong programa, sa ganito. You see, the past the next 2 years supposedly kasi legacy building na to, eh. Ang problema, hindi ko alam kung anong legasiya ang gustong iiwan ng Pangulong BBM, because to be honest, wala talaga namang flagship program na maituturing na talagang dito matatak yung kanyang panunungkulan, ano. Not even agriculture, not even rice self-sufficiency, not even infrastructure. Yun nga, nagkaroon pa ng flood control scandal. So, wala akong nakitang masyadong bago, no, na gusto niyang ilatag sa atin. Actually, it's quite ambitious pa nga, no, yung binabanggit niya na magpapadala tayo ng rocket ship sa outer space, no. I think that's very, very ambitious because I think deliberately, you know, he's trying to give us the idea that we could reach greater heights, which I believe is okay. Insofar as motivational speech are concerned, I think that's fine. Pero ang punto is, napapanahon ba at kaya ba natin? Kasi kung meron tayong mga problemang kinakaharap ngayon, problema sa kalusugan, problema sa pagkain, problema sa taas ng kuryente, problema sa inflation, problema sa kawalan ng hanap buhay, I think yun muna ang dapat tuunan ng pansin, hindi yung mga masyadong ambisyoso na mga vision, ano, na oo. medyo mahirap talaga, no? Mahirap Hindi, talaga pero at this point in time. partner Prof, may mga inuulat na rin naman siya, mga accomplishment, and he mentioned different figures. Pero kung kayo, batay sa inyong panonood at sa inyong pagkakita, may nakita naman din kayo na positibo, Yes. Oo. masasabi namang nakinabang ang tao sa bagay na yon. Opo, actually, yung build more, actually, no, meron din naman tayong mga nakita na natapos ng mga proyekto sa programa na yon. Syempre gamit dito yung PPP, no. Ang mahalaga na tignan din natin dito sa larangan ng kalusugan, yung zero-based billing, I think natupad naman yun. Yung YAKAP program na kung saan nagbibigay ang gobyerno ng libreng check-up, libreng laboratorio, at yung YAKAP gamot, no, na kung saan 20
20,000 pesos of free medicines, no? Napapakinabangan na to ng taong bayan ngayon. May mga hakbang din naman na ginawa, no, particularly sa health, sa education sector, na sa tingin ko naman nararapat dahil napakalaki ng budget na inallocate para sa health sector, no, that's 700 billion, ano. So I think these are some good measures, no, or some good programs na nagawa naman ng ating Pangulo, no, nung nakaraang taon. Pero medyo na-overshadow kasi talaga to, no, ng issue, particularly sa corruption, issue ng matinding inflation dahil sa crisis, lumalalang sitwasyon ng ekonomiya, mahinang economic imperatives na nararanasan natin ngayon, yung mga oligarkiya na nagpapahirap sa ating bayan sa mataas na singil ng kuryente, mga tollways, and many others. So ito yung talagang masasabi nating hindi nagbigay ng konkreto at agarang solusyon ng Pangulo. So ang hinahanap niyo po, Professor, tama po ba, ay yung legacy, kung ano po yung legacy na kanyang binibuild. May mga analyst po, may mga think tanks, may mga eksperto na nagsasabi na it's more of the economic naman po. Gusto niya na after his administration, the end of his administration, kung hindi po siya tatakbo ulit for office, ay yung ekonomiya na gusto niya po ay naging matatag. Kumbaga ay dito rin po natin siguro for most of our kababayans, yung mga proyekto, mga kasunduan with other countries. Isa na dito yung Pax Silica po, pero medyo marami pa pong kailangan pag-usapan dito kasi marami pong maapektuhan din po dito, both in a negative and a positive way, po. So do you agree po ba na it is also one of his priorities din po? He's been traveling a lot, kumbaga whether it be official visits, state visits, or working business visits po, para lang po makahikayat ng mga investors. Yeah, pero ang titignan po natin dito unang-una is yung cost efficiency ratio nung kanyang mga travels abroad, no? Alin ba rito talaga yung nag-materialize into actual projects and programs or yung mga tinatawag nating solid investments at hindi lamang mga mga pledges, tinatawag natin na mga pledges, no? So titignan natin magkano ba ang ginastos ng kanyang contingency ng kanyang delegation every time they go abroad, and magkano naman yung bumalik, no? So I think tignan natin 'yon maigi. Pangalawa, yung mataas na singil kasi sa kuryente, no matter how hard you try to market the country, no, actually marketable ang Pilipinas, no? Definitely we have a very good human capital here, highly educated, highly skilled personnel, maganda yung kanilang work ethics, pero ang problema kung napakataas ng singil ng kuryente, no, dahil nga dito sa naglipa ng mga kung ano-anong charges, no, na ikinakarga sa consumers nitong Meralco, talagang hindi tayo. Go ahead po, Prof. Prof? Yes, medyo mahirap po talaga, no, kung titignan po natin dahil nga hindi naman po sapat, no, hindi sapat na yung mga pagta-travel na to, no, para talaga masabi natin na nagkaroon ng tangible effect, no. Tignan natin dito yung cost efficiency ratio, no. Sa ilang ulit siya nag-travel, magkano ang ginasta ng kanyang team, ng kanyang contingent, at magkakano rin naman or ilan yung pumasok ng mga pledges, no. So pero kanya lang may mga pahayag yung iba't ibang mga ekonomista, business leaders na tayo sa Asia pinakakulela tayo na naman sa sa foreign investment, Professor Froilan, dahil ang kanilang tinitingnan nga ay yung biglang nakakagulat at nakakagimbal na nangyari sa flood control corruption. Paano ito, Prof? Kung well naman sana lahat naman tayo nananalangin. Kung talagang walang mapanagot dito at yung sinasabing mastermind na si Ginoong Martin Romualdez ay hindi naman talagang tuluyang mapapakulong at mapaparusahan at mababalik yung mga perang nawala, anong mangyayari? Paano lilisan ang Pangulo ngayon at anong klaseng anong tatatak sa isip ng tao sa kanyang pagkapangulo kung sakali walang mangyayari rito? Well,
maliwanag po na hindi niya nabago yung impresyon na nakatali, no, nakatatak sa kanilang apelyido. You see, this particular term of office nito ni BBM supposedly is redemption time, no. Ito sana yung pagkakataon na pasinungalingan niya yung mga binibintang sa kanilang pamilya for the longest time. Pero kung aalis siya sa kanyang panunungkulan na hindi ito mariresolve, definitely there will be an erosion in public trust, hindi lamang sa gobyerno, no, kundi sa kanya bilang isang pinuno. Dahil unang-una, it's not just a question of how bad the country is being run. No? It's also a question of how integrity has been very much compromised in his administration. And so this, I believe, ito yung tatatak sa isipan ng mga kababayan natin na yung pangalan Marcos, so yung kanilang apelyido, talagang nakatatak dito yung ganung impression na mahirap na talagang baguhin for the generations to come. Kasi partner, the way I see it, habang nag-scrutinize ako ng mga komento sa iba't ibang forum, kahit anong gawin mamigay ka ng abono, mamigay ka ng 20 pesos na bigas, magbigay ka ng AX, ng AKAP, whatsoever. Palagi Prof, bakit ganoon? Palaging bumabalik na hinahanap ng tao yung flood control, corruptions, punishment doon sa mga sangkot. Was it because sinasabi na itong talagang corruption na ito ay na-break nito ang kahit na anong korupsyong nagdaan sa sino mang administration, including the corruption involved in the so-called Marcos regime, Professor Froilan? Yeah, definitely, no. Kasi kung titingnan natin, this is really the biggest, in the history, I mean, it already amounted to trillions of pesos, So, talagang malaki to, kung titingnan natin. Pero more than the amount, I think it's dito kasi sumasalamin, sa flood control, yung talagang kawalang pakialam ng gobyerno doon sa nararanasan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga may hirap nating kababayan na nasasalanta nito, Again, it's not just a question of survival. It's a question really of life and death. Na kapag binaha ka, pupwede ka talagang mawala, pupwede kang mamatay. So hindi lang tayo basta pinagnakawan dito ng pera, kundi pinagnakawan din tayo ng buhay. No, lalong-lalo na yung mga namamatay nating mga kababayan kapag may mga pagbaha. Alam naman natin, paulit-ulit ito because this is a cycle. Paulit-ulit nating itong maalala, especially kapag panahon ng tag-ulan. No? So, hindi ito basta-basta mawawala sa subconscious ng ating mga babae, lalo na nakikita nila na wala talagang konkretong direksyon itong investigation na to. Oo. Ano yung partner? Kahit na mamigay ka nga ng libreng bigas, bigyan mo ng babaan mo ang tax ng babaan mo ang taxable bracket. Wala, hindi ho ito, hindi magagamot ito. Paano yan? Wala talaga, walang gagamot doon sa anomalya na yun kahit paanong gawin mong pagkalinga sa taong bayan sa pamamagitan ng mga social services, benefits, Professor Froilan, talagang... Kasi po, yun po, anong nangyari kasi is that yun lumalabas na parang appeasement. Itong mga social safety nets na to, lumalabas parang appeasement sa mga kababayan natin. Unang-una, alam din naman nila kung saan ito nanggaling. Pero ang mas tinitignan kasi nila is kung ano pa yung mas malaki na bahagdan na nawawala na sana ibibigay din sa kanila pero pinagkakitaan at ibinulsa lamang ng ilan. Kaya mas masakit yung tanggapin para sa kanila na mayaman pala tayo, marami pala tayong pera pero naknang ewan, kinuha nila lahat. Tapos ito lang ang bibigay sa atin mga nalang kumagat barya-barya, tingi-tingi lamang tapos sila nasa kanilang malalaki na amount. So yun mahirap talagang tanggapin para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na ngayon na ang mga nakukulong yung mismong mga lumalaban sa flood control, para sa kanila talagang may paglilihis at may pagtatakip na nangyayari at pag may pagtatakip at
ibig sabihin, merong talagang baho na talagang pilit na tinatakpan. At ito yung gusto nating malaman. Ang tangi lamang siguro makakapag-alis galit, no, at itong puot ng taong bayan is pag nakita talaga natin na nakakulong na itong mga tao na to na talagang direktang involved sa flood control. Problema, yung mismong dapat talaga nakakulong, pinalaya ng ombudsman at ginagawin pang state witness even if he is most guilty, no, gagawing state witness kasi nga kaalyado nila, no. So yun yung masakit tanggapin para sa mga kababayan natin po. Alright. Okay. So, Prof, on that note, we would like to thank you. At we're hoping, all of us are hoping na sa susunod na zona ay itong ating pinag-uusapang ito ay kabaligtaran na. Mayroon na silang may pakikita talaga ng konkretong hakbang, solusyon at hindi na sila masisisi kung ano man ang kanilang ipinangako. Thank you so much, Professor Calilong. Sir. Thank you po. Thank you, Prof. All right. Thank you.